Isang pattern na lumilitaw kung saan ang Diyos ay gumagawa at ang diablo ay naghahangad na humadlang. Ito ay hindi isang pagkakataon, ngunit isang pare-parehong katotohanan sa espiritual na kaharian. Napakalinaw na nililinaw ng kasulatan na ang mga pinili ng Diyos, yaong ibinukod para sa kaniyang banal na layunin, ay kadalasang nahaharap sa partikular na mga pagsubok at hamon. Ang mga paghihirap na ito ay hindi lamang bunga ng makalupang oposisyon ng tao. Nagmula ang mga ito sa isang mas malalim, hindi nakikitang espiritual na larangan ng digmaan. Si Apostol Pablo, sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, ay nagbibigay ng malalim na kaunawaan sa kalikasan ng mga espiritual na labanang ito. Ang Efeso 6 ay nagpapahayag sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga autoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na mundo, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na kaharian. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala na ang pang-araw-araw na pakikibaka na kinakaharap ng mga tao ng Diyos, partikular na yaong mga tinawag at pinili, ay hindi basta-basta o walang layunin. Bahagi sila ng mas malawak na pakikidigma sa pagitan ng kaharian ng liwanag at ng mga puwersa ng kadiliman. Ngunit bakit partikular na pinupuntirya ng diablo ang mga tao ng Diyos? Sa kaibuturan nito, ang pangunahing misyon ng diablo ay upang salungatin ang plano at gawain ng Diyos sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pag-target sa pinili ng Diyos, hinahangad niyang idiskaril ang banal na plano, umaasang magtanim ng mga binhi ng pagdududa, panghihina ng loob, at maging ng kawalan ng pag-asa. Nauunawaan ng kaaway na ang mga tinawag ng Diyos ay nakaposisyon na gumawa ng makabuluhang gawain sa mundo upang ipalaganap ang liwanag, pag-ibig, at mensahe ng kaligtasan. Sa pag-atake sa kanila, sinubukan niyang hadlangan ang pagsulong ng kaharian ng Diyos sa lupa. Para sa mga inaatake, ang espiritual na pagsalungat na ito ay maaaring magpakita sa maraming paraan. Maaaring dumating ito sa anyo ng mga personal na pakikibaka, hindi inaasahang paghihirap, hindi pagkakasundo sa relasyon, o kahit na matinding labanan sa isip. Ang kaaway ay tuso at iba-iba ang kanyang mga estratehiya, ngunit ang layunin ay nananatiling pareho. Ilihis ang bayan ng Diyos mula sa kanilang banal na pagtawag, pahinain ang kanilang pananampalataya, at pigilan sila sa paglakad sa kabuuan ng kanilang layunin. Alam ng diablo na kung maakit niya ang mga mananampalataya na tumuon sa kanilang mga problema, sa halip na sa mga pangako ng Diyos, maaari niyang pabagalin ang kanilang bisa. Ang kasunod na mga talata sa Efeso 6 ay nagbabalangkas sa baluti ng Diyos na dapat isuot ng mga mananampalataya upang tumayong matatag laban sa mga espiritual na pagsalakay na ito. Ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng espiritu. Ang mga ito ay hindi lamang simbolikong mga representasyon. Sa katunayan, ang espiritual na pakikidigma ay kadalasang nagsisilbing kumpirmasyon na ang isang tao ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sinasayang ng kaaway ang kanyang pagsisikap sa mga hindi nagbabanta sa kanyang kaharian. Sa makatuwid, kung masusumpungan mo ang iyong sarili sa ilalim ng espiritual na pag-atake, maaring ito ay isang indikasyon na ikaw ay nasa tamang landas, na tinutupad ang layuning itinakda ng Diyos para sa iyo. Ito ay isang kabalintunaan na habang ang pagiging pinili ng Diyos ay isang malalim na pagpapala, ito ay kadalasang may kasamang espiritual na mga hamon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ang mga pag-atake na sinadya upang hadlangan ay maaring maging mga patotoo ng tagumpay. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, o Jacob, at siya na naganyo sa iyo, o Israel. Huwag kang matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, akin ka. Nangungusap ang Diyos sa kanyang mga tao bilang kanilang lumikha. Pagkatapos ng lahat, siya ang lumikha sa kanila. Nauunawaan mo ba na nakilala ka ng Diyos bago ang iyong ama at iyong ina ay unang nagkita? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ang iyong lumikha at iyong manunubos. Tinawag ka niya sa kanyang pangalan, ikaw ay kanya at siya ay iyo. Pinili ka muna ng Diyos, Juan Kabanata 4, versikulo 19. Minamahal natin siya dahil siya ang unang umibig sa atin. Efeso Kabanata 1, versikulo 4, sapagkat pinili niya tayo sa kanya bago pa nilikha ang mundo, upang maging ganap at walang kapintasan sa kanyang paningin. Ang Efeso Kabanata 1, versikulo 4 ay nagbibigay sa atin ng ilang katangian ng mga pinili ng Diyos. Kaya ano ang mga palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos?
Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang Biblia ay nagsasaad na ang mga makakakita sa Panginoon sa buong kawalang hanggan sa langit ay yaong mga naghahangad ng kabanalan. Hebreo Kabanata 12, versikulo 14. Itaguyod ang kapayapaan sa lahat ng tao at kabanalan, kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon. Ang talatang ito ay nag-highlight ng isang kahanga-hanga, ngunit nakakatakot na katotohanan. Ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay makikita ang Panginoon. Ang katotohanan ay makikita nating lahat ang Panginoon. Tayong lahat ay tatayo sa harapan niya at makikita siya kapag tayo ay tumuntong sa kawalang hanggan. Alam nating lahat na maging ang mga kaaway ng Panginoon ay yuyuko sa harap niya at ang bawat dila ay maghahayag na siya ay Panginoon. Ngunit ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa araw na ang buong sangkatauhan, nakaraan at kasalukuyan ay magtitipon at makikita ang Panginoon. Sa Hebreo Kabanata 12, versikulo 14, siya ay nagsasalita tungkol sa patuloy na pagkakita sa Panginoon na susunod pagkatapos ng paghuhukom. Ang Hebreo ay nagsasalita tungkol sa mga taong patuloy na makakakita sa Diyos sa buong walang katapusang mga panahon, ang mga taong titingin sa mukha ng Diyos magpakailanman. Ang hindi banal na mga tao ay hindi. Ang mga taong hindi banal ay makakakita ng Diyos sa maikling panahon kapag sila ay hinahatulan, ngunit sa kanilang kawalang hanggan, hindi nila makikita ang Diyos. Sila ay pupunta sa isang lugar na walang kagandahan, isang lugar kung saan mayroon lamang sakit, isang lugar na puno ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Doon ang mga hindi banal na tao ay pupunta. Ang kabanalan ay may kinalaman sa pamumuhay ng isang buhay ng pagtatalaga sa Diyos. Mayroong isang kabanalan na ibinibilang na kabanalan kung saan ang kabanalan ay ibinibilang sa atin sa pamamagitan ng kabaitan ng Diyos. Halimbawa, si Abraham ay naniwala sa Diyos at ito ay itinuring sa kanya bilang katuwiran. Ngunit hindi ito ang pinag-uusapan ng talatang ito. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang kabanalan na maaari nating ituloy, hanapin at hanapin tulad ng kapayapaan sa ibang tao na maaaring hanapin at ituloy. Inutusan tayong maging banal dahil ang Diyos ay banal at dapat nating ipakita ang kanyang imahe. Ang iyong saloobin sa kabanalan ay magpapakita ng maraming tungkol sa kung ikaw ay pinili ng Diyos. Ang iyong saloobin sa kasalanan ay magpapakita ng maraming tungkol sa kung ikaw ay pinili ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos ay patungo sa perpektong kabanalan. Pansinin ang aking piniling sipi ng wika patungo sa ganap na kabanalan. Walang sino man ang makakamit ang perpektong kabanalan sa buhay na ito. Tanging si Jesus lamang ang nakaranas. Ang isang malinaw na senyales na magsasabi sa iyo na ikaw nga ay pinili ng Diyos ay ang bawat araw, ikaw ay gumagawa ng isang hakbang tungo sa perpektong kabanalan. Itaguyod ang kapayapaan sa lahat ng tao at kabanalan kung wala ito ay walang makakakita sa Panginoon. Sa aklat ng Hebreo, halos sinasabi sa atin na hindi natin makikita ang mukha ng Panginoon magpakailanman kung hindi natin hahabulin ang kabanalan. Hinahanap at sinusunod ng mga pinili ng Diyos ang kabanalan. Hindi ito nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay hindi nagkakasala. Alam nating ang mga Kristiyano ay nagkakasala. Alam nating ang mga Kristiyano ay nagkasala. Ngunit kapag ang isang Kristiyano ay nagkasala, sila ay nababagabag ng kasalanan at hindi komportable sa kasalanan. Ang sinasabi ng apostol, narito ang direksyon ng iyong puso tungo sa kabanalan at hindi ang antas ng kabanalan na maaari nating hanapin at habulin sa kabanalan. Ang sinasabi ng apostol sa bawat isa sa atin ay ito, kung hindi natin patuloy na hinahanap at hinahabol ang dalawang bagay na ito, hindi tayo mananatili sa langit. Hindi niya sinasabing makakamit mo ang dalawang bagay na ito, ngunit ang direksyon ng iyong puso ay pananabik at paghahangad para sa mga bagay na ito. Ikaw ay mananabik at naghahanap ng banal na buhay. Efeso Kabanata 1, sapagkat pinili niya tayo sa Kanya bago pa nilikha ang mundo upang maging banal at walang kapintasan sa Kanyang paningin sa pag-ibig. 2. Ikaw ay walang kapintasan. Kapag narinig ng mga tao ang katangiang walang kapintasan, automatiko nilang iniisip, well, iyon ang nag-aalis sa akin dahil alam kong hindi ako walang kasalanan. Kaya naman, hindi ako pinili ng Diyos dahil alam kong hindi ako walang kasalanan. Ang dahilan nito ay madalas nating isipin ang isang taong inosente. Kapag iniisip natin ang salitang walang kapintasan, alam nating mga Kristiyano na malayo tayo sa perpekto. Kaya ano ang pananaw ng Biblia tungkol sa pagiging walang kapintasan?
Ang Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology ay tumutukoy sa walang kapintasan bilang walang kapintasan. Legal sa anino ng kanyo na si Superman Moon ay ang pagiging isang katangian ni Kristo at ng kanyang mga tagasunod. Ang terminolohiya ng pagsasakripisyo ay inilapat sa gawain ni Hesukristo nang siya ay inilarawan bilang sipi, isang korderong walang dungis o depekto sa 1 Pedro, na sumipi sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay nag-alay ng kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Sipi. Sa Hebreo Kabanatang 9, ang walang kapintasang katangian ni Kristo ay makikita sa kanyang patuloy na gawain bilang ang mga mananampalataya na mataas na saserdote na sumipi ay nakakatugon sa ating pangangailangan, isanaganap na walang kapintasan, dalisay, ibinukod sa mga makasalanan, itinaas sa itaas ng mga langit. Kapag inilapat sa mga Kristiyano, ang kalidad ng kawalang kapintasan ay parehong posisyonal na benepisyo ng kaligtasan at isang moral na katangian na dapat makamit. Ang bawat tao ay karapat-dapat paratang sa paningin ng Diyos. Ang walang kapintasang katangian ng mga Kristiyano, gayunpaman, ay ang layunin ng Diyos na sumipi sa atin sa Kanya bago palikhain ang mundo upang maging ganap at walang kapintasan sa Kanyang paningin at sumipi tulad ng nakasaad sa Efeso Kabanata 1. Ang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo para sa simbahan ay kaya niyang iharap sa Kanyang sarili o banggitin ang Kanyang sarili o sipi. Dungis, ngunit buo at walang kapintasan at sipi, Efeso Kabanata 5. Ang posisyonal na kalidad ng kawalang kapintasan ay hindi nakukuha sa personal na pakinabang, ngunit ibinibilang sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kolosas Kabanata 1. Sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang iharap ka ng buo at walang kapintasan at hindi masaway sa kanyang paningin. Tinitiyak ng kapangyarihan at proteksyon ng Diyos na ang mananampalataya ay nagpapanatili ng isang walang kapintasang katayuan hanggang sa huling paghatol. Sa mga pangyayaring ito, ang legal na kahulugan ng pagpapalaya mula sa akusasyon ay malinaw na nakikita. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at karapatan na akusahan ng mananampalataya at ipahayag ang paghatol, ngunit sa pamamagitan ng kanyang grasya at kapangyarihan, ginawa niyang walang kapintasan ang mananampalataya sa kanyang paningin. Ang pagiging walang kapintasan ay hindi tungkol sa iyo, ito ay tungkol kay Kristo Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa iyo hanggang sa punto ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa iyo, ngunit ito ay tungkol sa ginawa ni Kristo Jesus para sa iyo sa krus. Ang pagiging walang kapintasan ay isang bagay na matatawag lamang natin sa ating sarili pagkatapos lumapit kay Kristo. Ito ay hindi isang bagay na ating kinita o maaaring kikitain, ngunit isang bagay na ibinigay. Efeso Kabanata 1, versikulo 4 hanggang 5, ayon sa kanyang pinili sa kanya bago pa itatag ang sanglibutan, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig na itinalaga na tayo noon pa man sa pag-aampon ng mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa kanyang sarili, ayon sa mabuting kaluguran ng kanyang kalooban. Ang Diyos ang iyong Ama at tinatrato kanya bilang kanyang anak. Mahal ka ng Diyos, pinahahalagahan kanya at inaalagaan kanya. Naiiyak ka na ba noon at naisip mo, may nagmamalasakit ba? Nagmamalasakit ang Diyos. Ang alam mo lang ay itong munting-munting buhay na nabuhay sa isang makasalanang mundo, na puno ng mabuti at masasamang sandali. Ngunit kailangan mong malaman na hindi iyon ang pinlano ng Diyos para sa iyo sa buong kawalang hanggan. Ang Diyos ay may napakagandang plano at layunin para sa iyo sa buong universo.